Hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute? At nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Correct. Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. kay Zaldico. Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Pero sir, nakikilala niyo po yung pagmumukha ng asawa niyo? Oo, kilala na Oh, sir, san Narito ang Balitang Pinoy TV. asawa ni Yossi Cabral nagsalita na. Okay? Mismo maririnig natin sa galing sa kanya ano yung mga dahilan na bakit ayaw na nilang ipa-autopsy itong si Yossi Cabral. Okay? Pakinggan natin. I-analyze natin lahat kabuuhan ng istorya po dito. Kasi po pumunta siya diyan, no? At siya po ay nahihirapan na kunin yung katawan po ng kanyang asawa kasi marami raw mga requirements, okay? Mamaya i-play natin yung video na yan at pag-usapan natin. Ito, pangalawa nating pag-usapan, itong si Attorney Harry Roque sa kanyang reaksyon, opinion, analysis sa nangyari po kay Yusek Cabral, okay? Magaling po ito si Attorney Harry Roque na makakuha po tayo ng reaction at pananaw niya dito sa mga nangyayari, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, unang-una, bago natin i-play itong video ng asawa nito ni Yusek Cabral sa kanyang opinion, reaksyon sa nangyari sa kanyang asawa, ay gusto ko po lang in behalf of the Donmar TV na mga audience at mga manunood dito sa ating channel at pati na ako, okay? Nakikiramay po kami sa pamilya ni Yusek Cabral. Okay? Alam po namin na mahirap po ang pinagdadaanan ng pamilya ngayon, ang mga kamag-anak po ni Yusek Cabral. At pinag-pray po namin dito sa Donmar TV ang nangyari po ni Yusek Cabral. Okay? So, without further ado, atin pong pakikinggan ang opinion, the official statement nitong asawa ni Yusek Cabral. Okay, play. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. O, alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-release namin, magmadala namin sa Manila. Sila po'y nahihirapan na ibalik sa Maynila yung bangkay ni Yusek Cabral. Kasi meron raw mga hinihingi na mga requirements. Ang sa akin naman, no, dyan sa lugar na yan, kung saan namatay po si Yusek Cabral, ay sana naman tulungan nyo na lang ang pamilya ni Yusek Cabral. Especially itong asawa kasi ano yan nasasaktan na nga sila sa nangyari. Tapos papahirapan pa natin sila, di ba? O tapos Yusek pa ito, di ba? So ano naman ito, trabahante naman ito ng gobyerno. So why not tulungan na nyo lang sa mga requirements na yan? Eh hanggang ngayon, hindi pa gumagalaw yung papel Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa niyo. Sabi ko nga, ito na, pinakita ko na sila yung bangkay. Ako, duda ko rito ng asawa ni Yusek Cabral, nahihirapan siyang mapaalis, no? O ma-transfer ang bangkay ng kanyang asawa kasi po, duda ako rito, marami kasi sa taong bayan ang maraming tanong. Kasi involved kasi pasintabi na po sa pamilya ni Yusek Cabral. Involved kasi sa issue ang si Yusek Cabral. Tapos naiintindihan ko ang mga authorities, pati ang gobyerno, na nag-iingat sila dito sa proseso nitong pagkamatay ni Yusek Cabral. Kasi ang taong bayan po ay now asking for the truth, kung ano talaga ang nangyari. Kasi, kagaya ko, no? Parang hindi ako satisfied kung walang thorough investigation, especially if hindi natin malalaman kung ano yung autopsy results.
Okay, yun ang pinakauna. Pangalawa, I hope, no, siguro itong asawa ni Yusek Cabral ay wala pa sa tamang pag-iisip kasi alam ko pagod yan, no, galing sa biyahe. Tapos nasasaktan pa. So, meron pa akong kumbaga, naiintindihan ko ang emosyon nitong asawa ni Yusek Cabral na he is in the state of nagagalit siya sa nangyari. Tapos nasasaktan, gulo-gulo ang kanyang isip, hindi pa masyadong nag-contemplate ng maayos, no? I really understand, no? Ang asawa niya na hindi pa makapag-isip ng medyo tama sa ngayon because of what happened. I would advise the family of Yusek Cabral na wag niyong pilitin magdesisyon kaagad. If ang mga emosyon ninyo ay nasa taas pa. I know you are very emotional ngayon sa pagkamatay ng inyong asawa. Pero wag mo nang mag-decide agad-agad. Hindi po maganda na mag-decide kayo na when your emotions are high. Okay? I would advise, no, ng asawa ni Yusek Cabral na pahinga ka muna, sir. Mag-relax-relax ka muna. Pumikit ka muna ang inyong mga mata at you contemplate, no? Isipin mong mabuti yung hindi na pagod yung utak mo tapos saka ka mag-decide. Kasi baka pagsisisihan mo nahuli na ang lahat. Okay? Kasi at that time na ngayon na in-interview ka dito, alam kong pagod ka. I think duda ko rito nung in-interview itong asawa nitong si Yusek Cabral ay wala pa itong 24 hours bago namatay si Yusek Cabral. So I understand, no, bumabiyahe pa sila papunta dyan, pagod na pagod. Okay? Yun lang ang maipapayo ko dyan. I hope, no, wag mo na silang mag-decide na wag na lang ipa-autopsy, ganyan, kasi gusto nila makapahinga na ba sa kanilang pagod, no? Kasi po, marami pong pwedeng mangyari sa kanya. Yun ang pinakauna. Okay, continue natin. Ngayon nakita nila, tinignan nila kung anong tsura. Tapos, papa-autopsy nila na, nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay kami ng waiver. In fairness, may karapatan talaga yung asawa at pamilya. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung, Ba't ang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo, yung sarili niya na hiwain mo pa? Kaya, Di ba? Tingnan nyo yung mga sagot ni asawa. Medyo makikita mo sa kanyang, at nafe-feel mo sa kanyang boses na meron pa siyang anger sa nangyayari, no? At I can really understand. Hindi ko pwedeng i-debunk ang kanyang pinagsasabi, no? Kasi mahirap, guys, mahirap talaga. Mawala ng ganyan, kadali, no? Hindi yan, unexpected yan, eh. So I understand, no? Pero sa tingin ko, mali ang desisyon ng asawa na wag ipa-autopsy. Okay? Mali. For me, pero I understand sa kanya. kasi nakita na ako na in-autopsy. No, kasi yung reason niya na ayaw niyang ipa-autopsy because hihiwain yung alam niyo na, katawan. So, masakit rin yan. Na kabago-bago lang na nawala si Yusek Cabral tapos ganun kaagad ang mangyari, no? Alam niya, hihiwain, ganyan. So, masakit. I understand. Pero, ang tanong ko lang sa asawa ni Yusek Cabral, kontento ka na ba na hindi natin mabigyan ng tamang end, tamang hustisya na malaman natin ang tunay na dahilan? Maganda, di ba? Kahit malalaman natin through the autopsy na, talagang totoo na aksidente. O, di ba? Mas maganda yung ganun. O, ito pala. May ganito palang nangyari. Ganun, ganyan. Di ba? Marami po tayong pwedeng makalap na impormasyon kung ano ang nangyari bago siya nahulog doon. Di ba? Tingnan natin yung sapatos. Kung meron bang sign of yung naslide siya. Tapos, nahulog. Dami kasi. Okay, so, sana naman, kapag makapagpahinga na itong asawa ni, Yusek Cabral, ay makapag-isip-isip siya ng mas maganda. Binubuksan buo. Tapos, binababayaan lang, iiwan na lang. Yan ang, yan ang yung reason niya. I understand. Yung mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang gusto mo makita pa na I understand. naghirap na yung tao tapos ihiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala
Wala naman sila nakita ng foul play. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing din ng gobyerno eh. Sobra yung ano nga na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto Sabi ko ko, magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na ako saan galing rin sa trabaho eh. Galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Ayun nga, Nagluluksa nandito po kami kayo. para ano eh. Tapos ang dami pa nila. Kasi yung initial na mangyari dyan, hindi po makakaintindi yung mga asawa, pamilya ni Yusek Cabral, yung bakit ang tagal-tagal nito ma-transfer ang bangkay ni Yusek? Oh. Buti kung ordinaryong tao si Yusek, pero meron kasing pasintabi na po sa pamilya ni Yusek. May issue kasi sa kanya patungkol dito sa mainit na usaping flood control. So duda ko dyan na medyo natagalan to. Kasi sinisigurado pa ng gobyerno, no, kung ano yung wini-weigh things nila. Ano bang desisyon ng pamilya? Tama ba itong ginagawa natin? Baka it's too late na nag-decide tayo kaagad na hindi natin dinadaan sa tamang proseso. May panilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang naramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo, kilala na So, sir, sana ako lang ma-advise sa inyo is sana maiintindihan nyo bakit matagal, ha? Pero anyway, sir, ano yan? Matatransfer rin yan, no? Pero kung ako naman sa iyo is idaan natin sa yung complete na process, sir, para naman sa sana sa hustisya po ni Yusek Cabral, kasi karapatan po ni Yusek Cabral na malaman ng sambayanang Pilipino ang tunay na dahilan sa pagkahulog dyan sa bangin ni Yusek Cabral. Karapatan po. Okay? If I were, baka si Yusek Cabral ay ang kanyang espiritu, yung kanyang soul is watching over you. No? Na gusto niyang malaman sa sambayanang Pilipino ang tunay na nangyari doon. Di natin alam, di ba? So, dapat for the sake na lang ni Yusek Cabral, na mabigyan natin ng tamang hustisya, malaman ang katotohanan. Kasi left hanging eh. Wala kasing nakakita sa buong pangyayari bago siya napunta doon sa ilalim. And the only anong tawag doon? The only hint, okay? Ang only hint natin ay yung autopsy. Doon tayo makakuha ng impormasyon. Kaya bigyan kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung Oo. pagkahulog niya? Kasi, ang punto lang naman doon, may punto siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na, pag yung isang kaso niya sabi ka may attorney ka, ibahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung nag-usawa, iba yung namin, pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jealousy. Kaya umalis ako sa gobyerno. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa ko na asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayaw. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, maubuli sila. May katrabaho na maayos. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi ko nila? Nawala yung pipil ng doktor. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng di ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sasabi, asawa ko yan. Nanay niya na yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung Kaya na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo. Accidental. Siguro isang yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami. Sir, naniniwala ka na hindi kusang tumalon siya. So, yan ang gusto nating malaman. Paano siya na-aksidente? If you believe na na-aksidente nga, yan ang gusto nating malaman. Para na lang sa para na lang kay kung mahal, alam ko, mahal na mahal mo yung asawa mo si Yusek Cabral. Kahit yun na lang po ang ibibigay nyo na pagmamahal sa kanya na bago siya ilibing, na malalaman natin
paano siya na aksidente. Kahit gano'n na lang. O ano eh. Before that day eh. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto lang niya sabi, mag-anuhan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin nung ICI meeting, yung hearing. So tingin ko pagod pa talaga si Sir, no? Pagod pa talaga. I hope no, one of these days na makapagpahinga na siya, ma-realize niya, ano ba talagang nangyari doon? Sa ngayon ha, desisyon niya, ang paniniwala niya dito ha, ang paniniwala niya, na aksidente. Kung makapagpahinga na siya, nakatulog siya, baka maisip niya, oo nga no, baka i-open ko yung idea ko na baka may foul play. Di ba? Baka one of these days maisip niya yan. Sabihin niyo sa akin na mali ako, pero pagod siya. Baka 1, 2 to 3 days, baka mag-iba ang isip nitong ni Sir. Tingnan lang natin. Analysis ko yan. 15. Yan sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo papakailaman sa trabaho yan eh. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman